Pasok natin si dating Senador Dick Gordon, ang dating chairman din ng Blue Ribbon Committee. Sir, magandang hapon. Magandang gabi na pala. Gabi na. Magandang gabi na. Good evening. Good evening, Senator. Senator. Sa inyo. Ed, Jovi, Hi, sir. and Chicky, sir. the lovely. Yeah, yes. Okay na yan? Sabi sa amin ng staff, medyo natawa kayo nung naka-standby kayo dyan. Pero nakakatawa ba talaga ang nangyayari ngayon sa Senado sa nakikita ninyo, Senator Dick? Ang tingin ko, ang dinig ko siya, nakakadual. Yes. Nakakadual talaga. Because you can no longer recognize it, as I said the other day. Ang mukha ng Senado sa buong mundo, any Senate, must show that they have a sense of country, a sense of justice, a sense of dignity for themselves, integrity at all times, and all the time accountable to the people. Yeah. Mukhang wala na yan eh. Wala na yung rule of law. Balyahan na nangyayari. Bastusan na. Yun. Narinig ko madalas yun kay Frank Drilon. Narinig ko kay Risa Ontiveros. Bastusan. I've never heard that. You know, you hardly say that in the Senate pero napipilitan yung mga dating senador na sabihin bastusan na. Why? Because from the very beginning, magmula na nangyari ito, kailan ba ito nagsimula? May 11, di ba? Nung alam nila na papasok na yung articles of impeachment, meron silang game plan. That is to confuse the public and to make sure that they can stop the impeachment. Kaya makita mo yung, pag inaral mo yun, biglang dumating si Bato. ilang buwan yan? 6 months siya hindi mo pasok, di ba? Sumusweldo, pati pamilya niya o sumusweldo. And then all of a sudden, because mag-reorganization, hindi man lang for public interest, pumayag siya. At siya nagsabi, hinulog niya si Senator Cayetano under the bus. Sabi niya, pinapunta siya ni Cayetano para sa ganun, magkaroon ng reorganization. Certainly, isang team lang sila gusto nila to protect their queen. Dumating sa ngayon. Pagdating doon, alam nila aalisin. So kung ano pinagagawa nila, when you follow it, nagkaroon na ng habulan, nagkaroon na ng sitwasyon, nagkaroon na ng biglang pumasok yung NBI. NBI is there to perform their lawful duty. Ibabasa sa kanila yung walang exempted dyan. Lalo na kung ang punishment mo ay hanggang reclusion perpetua. So, nilabas yun, hindi nila in-honor. Tapos later on, nagawa na sila ng kabalbalan na nilulusob yung Senado. Kaya so, may mga tao na kabalay, nagbarilan. Pero mo, nagpapuntok mismo yung Sergeant at Arms. Yeah. Ang dami-daming media doon, ang dami-daming tao, liit ng Senado. Pag nagbarilan yung mga taong di automatic weapons, di marami mamamatay. Pagkatapos, pag tinanong mo, bakit hindi nyo binantayan yung kabila ng GSIS yung pinto? Wala silang ginawa doon. Hindi nila binantayan yung mga exit, ingress and egress. Hanggang makatakas na itong si escorted by no less than Senator Padilla at nakatakas sila. Hindi sila nag-report sa buong Maynila, sa buong lahat, sa buong kapulisan na nakatakas at abangan ninyo, kaalisan dito, ang dami-dami nating CCTV na makikita sila. So sa mga tweet, talagang pinlano nila, pati yung hindi pagre-report, pati yung paggugulo ng yung misinformation, at ang nangyari, talagang nasira ang situation sa Senado. Hanggang araw-araw, pati yung away ni Padilla at saka ni Pangilinan. At iba nangyayari sa Senado na hindi karapat-dapat, sisigawan, at talagang nakakalungkot. Sir, if I may, sir, allow me to ask you to do a little Senate mathematics. Senate math. Kasi ngayon, ang mathematics po sa Senado ngayon, 12 versus 11. Of course, not counting Bato kasi siya'y absent o siya'y missing in action na naman. So, 12 versus 11 ngayon ang pagbabalanse nila. Itong si Jinggoy nakasuhan na po ng ombudsman doon sa Sandigan Bayan at maaari po maglabas ng arrest warrant anytime soon. So we don't know, baka by Monday, maybe not, baka siya'y maaresto. In which case you will have 11 versus 11 present at the Senate. How do you think that will work or not work
pagdating dun sa brasuhan, kung sinong mamumuno at kung sinong majority-minority at kung sinong masusunod dun sa botohan, online, offline, at sa impeachment. Ang tingin ko, there's an impasse because walang may majority, no? Ang nakaluklok lang ay majority yung si Cayetano, no? Dahil siya ang Senate President. Pero habang wala yung majority sa baba, kahit sino, on whatever side, hindi makakagalaw ang Senado. So, I guess, mabuti lang ito mga ito, hindi malilinis sa mga buti. Makikita nyo na may mga kaso lahat sila. Yung mga kaso malalakas. May mga oral evidence, may testimonial evidence, mayroong mga dokumento, and kung bibilisan ng ombudsman at ang Sandigan Bayan at lahat ng hanay ng gobyerno yan, baka magkaroon talaga ng, again, yung tinatawag nating reorganization. And because this is plunder, yung mga kaso nila, hindi sila makakaboto. They will not have bail. Yes, sir. Sir, can I pursue that point that you raised? Kasi nga, for example, si Cheese Escudero at si Joel maaring sampahan din ng plunder eventually. Nagbabanta na yung ombudsman sa kanila. Si Marcoleta nagsampa na ng plunder. Pero although iba ang kaso niya, yung kaso niya yung pag-donate ng 75 million pesos sa kanya ni Mike Defensor et al. So hindi siya flood control, ibang kaso. Pero you're looking at possibly 3 other senators maliban kay Jinggoy na naharap sa plunder. How is that going to change the formula in the Senate? And sir, if you don't mind, singit ko na rin. Kasi dumadami maaring ma-incapacitate na senador eh. At what point can the Senate stop functioning or not be able to function because of the absence or incapacity of so many senators? Well, I don't think they will ever stop functioning because kung si Marcoleta, pinakamadali si Marcoleta sapagkat yung kanya may admission siya eh. Admission. Kaliwat kanan yung admission niya sa plunder at saka sa indirect bribery. Even a first-year law student, makikita na talaga may kasalanan siya. Basahin mo lang yung batas, talagang makita mo, nagkamali siya doon. Inamin-amin niya eh. Sabi nga na iba, sana huli ang isda. Di sa bibig, di ba? So, yun. Yung kala Cheese, may testigo rin. Yung kala Joel Villanueva, meron ng lumang kaso na binubulat-lat kayo na dapat talaga matingnan ko anong tama. Pagka ganon, pag nakuha niya na limbawa si Marcoleta, di minus 12 na yun, no? 12 ngayon, minus 2, minus Jinggoy Marcoleta, di 10. 11, no? Pag nakuha pa yung isa, magkakaroon na talaga ng reorganization. But at that point in time, palagi ko, papasok na yung malalamig ang ulo o yung nag-iisip na ba't naman ako papakulong? Baka lumipat tayo iba dyan, palagi ko. But that's speculation. At ang public pressure will be so much already because malalakas yung ebidensya, hindi gawa-gawa eh. I'm out of the Senate and I see yung kay Marcoleta talagang malakas yun, no? Yung kay Jinggoy, dati na yan. Yung kay Joel, sorry na lang, marami rin siyang mga kaso, hindi lang yung sinasabi ni Justice dating ombudsman, at pagkatapos meron pa additional kaso dito sa Bulacan, no? So I think madaling makuha yan and depende na yan sa ombudsman at sa Sandigan Bayan na mag-i-issue ng warrant of arrest o maaaring hindi mag-issue ng warrant of arrest. Foregone conclusion, kumbaga, na magkakaroon talaga ng reorganization dahil sa mga movement na ito. Definitely. And ang game changer yan, pag napuno na talaga ang tao, ano ba ito? Yan ang nakakatakot dyan eh. Naglalaro sila ng apoy eh. Dahil nakikita ng tao, ang daming kabalbalan na nangyayari, ang daming ingay na nangyayari, ang daming kaguluhan, ang daming batas na bina-violate, pino-flaunt ang batas. Itatakas mo, senador ka, yun, isa pang madaling kaso yan. Tatakas mo, senador ka, at papayagan mo, Senate President ka, na hinara mo yung NBI, tapos sa dilim ng gabi, madaling araw, tatakas at di niya mahuhuli. Talaga tinetest na ang pasensya ng tao dyan. Senator, good evening. Si Chicky Verhel po ito. List po ako ng topic, no? Dun sa pinag-uusapan nga na online voting or e-voting dun sa mga senador na pinagtatalunan nga. When was this? Kahapon or the other day, no? Dun sa Senado. Kayo po ba ay sa tingin nyo pwedeng, sige, pwede, pabor,
o hindi? Kasi meron po mga nag-iisip po ng mga simplistic din, no, na sinasabi nila, bakit? Tayo nga, pwede bumoto ng ating mga opisyal online. Bakit sila hindi pwede? Because they are the senators. Because they took an oath to serve the country. And because of that, hindi sila basta paring gumalaw. And because there is a law. The law says, pwedeng bumoto only when there is an event na emergency, force majeure, sabi nga nung isang senador, kung naintindihan, the emergency is determined, i-determine pa ng majority of the Senate, of all the members of the Senate, and that the situation prevents the convening of the Senate or the physical presence of its members in the session hall. Ibig sabihin, hindi na talaga sila makapasok. Halimbawa, bahana sa lahat, no? At o kaya naglindol, no? O kaya nagkaroon ng COVID o dumating dito, wag naman mangyari yung mga nangyayari sa ibang bansa ngayon sa Congo. So that's the thing that is being anticipated. Pero Senator, that's exactly the rule that they want to amend po. Kasi nandyan nga po yung rule na yon. Kaya gusto nilang baguhin. Sabi nga nung few days ago ni Senator Rodante Marcoleta, bakit? May technology na, teknolohiya nandyan. Ba't di natin gamitin yan? Ginagamit naman nga sa mga bumoboto na. Tayo, voting public. Gaano ka ba katagal at gaano ba karaming beses nyo lulukohin ng tao? Nung araw, meron sinasabi niyan, how long, O Catiline, will you try the patience of the Roman people practically? Sunod-sunod na . Pwede ba naman yung porque gusto nila para silang bata, gagawin nila? And historically, si Trillanes hindi nakagawa niyan. Si Laila de Lima hindi nakagawa niyan. Dahil nga wala yung rason na dapat ibigay sa kanila. Pero ang totoo niyan, huwag na tayo mag-argue. Tama ba yun? Talagang yung taong mamamayan, binoto ka tapos iiwas ka dahil gusto mo lang mapanatili yung tinanghal na sa buong mundo na a criminal, a killer of people. Kaya nga ang lakas ka na gulat ako doon sa mga sinasabi ng ibang Korte Suprema na talagang hindi dapat patawarin, hindi dapat bigyan ng proteksyon yung taong maraming pinapatay. Palagi ko po, tatanggapin ba ng tao yan? Maling-mali na yan. Palagi ko, marami na magsasalita dyan sa mga mamayan. Nakikita mo, tumataas ang temperature . Lahat ng mga pare, lahat ng mga, hindi ko sila sabing yun ang susundin natin. Pero marami sa business community, nagtatanghala na kailangan parehas kayo. Hindi pwedeng partisan kayo dyan. Hindi pwedeng interest personal lang ninyo aatupagin ninyo. Ang kailangan malaman ng tao, interest ng bayan na pagka may nagkasala, may accountability. Walang exception dyan. Kay presidente ka, kay sino ka. Kaya may impeachment . Yung impeachment, kay presidente ka, o Supreme Court Chief Justice ka, o ano pang mataas sa dadaan ka dyan because nobody is above the law. Ang Blue Ribbon, ang committee sinasabi, Committee on Accountability of Public Officials. At hindi ko pinalampas siya, kaya natanggal si Albayalde, nag-resign. Kaya si Captain Calbon, napakalakas, hindi natin pinayagan yan. Kinulong natin siya sa Pasay. So, ibig sabihin, kailangan lang ilalagay niyo mga tao, yung naniniwala sa batas, susumpaan nila yan, at papairalin yung batas. Hindi yung dinidribble tayo ng palusot. Yung ba tatamis sa salita, nakakala mo may mga argument. Pero ang totoo niyan, nasa sa tao ang desisyon. Kung papayag kayong paloko, talagang basket case na talaga tayo. Niloloko na tayong matagal at lalo na ngayon, sangkatutak na lokohan na ang ginagawa nito. At ito yung mga binoto natin, national officials. Abay, hindi biro yan. Tumakbo ka sa 4 na sulok ng Pilipinas, bumoto ka, tapos lolokohin mo lang ang tao. Huwag na lang. Maraming salamat po sa tuloy-tuloy na serbisyong publiko. Yan po ang dating senador at dating Blue Ribbon Committee Chair na si Richard Dick Gordon, mga kapatid. Senator Good Dick, evening thank you. po.